Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction opinion itong post the Filipino Times. Nakakabahalang plano ito ng ombudsman laban kay VP Sara Duterte. Ito. Ombudsman Jesus Crispin Remulla confirmed that an active unit in his office is monitoring the impeachment trial of Vice President Sara Duterte for evidence that could potentially lead to investigations or prosecution. Sabi niya, it is being monitored by our office. There is an active unit monitoring the goings on in the impeachment. So, minomonitor. The confirmation came after Akbayan Representative Shell Jokno, a prosecutor in Duterte's impeachment trial, asked whether the ombudsman was monitoring testimony and evidence involving the Vice President's confidential funds. So, in kaso na makonvict si VP Sara sa trial na ito, no? Matanggal siya sa pwesto. Ayun, pwede na siyang sampahan ng mga criminal cases. Example, plunder. Sa ngayon, may mga naisampa na plunder complaints laban kay VP Sara sa Office of the Ombudsman. Kailang, gagawin ng Ombudsman, pwede niyang imbestigahan ang kanyang findings isubmit sa impeachment court. Para ang impeachment court ang magpataw ng parusa kay VP Sara. Kasi impeachable officer siya. Hintayin nila na makonvict si VP Sara. After conviction, saka na nila sampahan ng patong-patong na kaso si VP Sara. Kasi sa ngayon, di ba, sinampahan siya ng criminal case sa Regional Trial Court, yung grade 3. Parang may technical, I don't know, hindi nasunod ang due process. Kaya, hinihiling ng kampo ni VP Sara na ibasura yung grade 3 criminal case sa Regional Trial Court. Dahil, yung grave threat na yun ang isa sa mga basihan kung bakit nagkakaroon ng impeachment trial ni VP Sara. Sabi ng abogado ni VP Sara na hindi pwedeng pagsabayin. Unahin muna yung impeachment. Kaya itong grave threat na complaint o kaso sa Regional Trial Court, ibasura yan. Kasi uunahin yung impeachment. Pinagsabay-sabay na nila. So ngayon, talagang makikita mo na nakatutok talaga ang gobyernong ito, ang ombudsman, para pataubin si VP Sara. Sige, maghanap kayo ng ebidensya. Kung may ebidensya kayo. Sa tingin ko, wala. Kaya nag-fishing expedition pa lang sila. Kasi yung paggamit ng confidential funds na yan, kung gusto nila talagang totohanin, dapat ang tawagin nila sa witness stand si Colonel Lachica. Kasi si Colonel Lachica ang humawak. Siya yung gumastos kung ano, hindi yung gastos na ibinulsa. Siya yung gumastos, paano niya ginamit ito sa confidential operations para sa seguridad ng bansa. Kung talagang may misuse of funds, si VP Sara and Colonel Lachica ang mananagot. Kasi sinasabi ni Gina Acosta, ni Piso, ni Kusing, walang nahawakang pera ni VP Sara doon sa 125 million. O yung iba pang mga confidential funds sa DepEd, kung saan. Lahat si Colonel Lachica ang humawak. So para mapatunayan
na na-dispal ko yung pera, dapat ang tawagin nila mag-witness na is si Colonel Lachica. Nakakapagtaka. Bakit ayaw ng prosecution na tawagin si Colonel Lachica? Sabi ni Congressman Joel Chua is baka daw makakagulo sa kwento. Sapat na daw yung pahayag ni Miss Gina Acosta na yung pera ay i-transfer from Gina Acosta to Lachica. Tama na daw yun. Eh bakit? Paano ka prove ng misuse of funds? Eh, nag-submit man sila ng mga clearing documents. Kaya itong prosecution is makikita mo na nagpapalusot. Wala silang matibay na ebidensya. Kasi kung meron pa, tawagin na si Colonel Lachica, doon mo na malalaman kung may kapalpakan, kalukuhan sa paggamit ng confidential funds. Kasi ako, nakaranasan ako yan eh. May konting intelligence funds kami. Halos parehas lang yan eh. Hindi ko hinahawakan. Sabi ko sa SDO, ibigay mo sa intelligence officer. Then ang intelligence officer, i-implement niya ang intelligence operations namin. Oh, ganun lang yun. So bakit pagdating na dito kay BP Sara, yung normal procedure sa AFP, paggamit ng ganun din ang nangyari kay BP Sara. Bakit nila ngayon gustong tanggalin si BP sa pamamagitan ng paggamit ng confidential funds? Sige, so good luck. Sana ma-convict nyo si BP Sara. Galingan ninyo. But kung hindi nyo siya kayang i-convict, humanda kayo. Dahil lentek lang ang walang ganti. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa channel na ito. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talandig ng Bukidnon. Dahil ang sweldo natin sa channel na ito is, pantulong sa tribo. Namimigay tayo ng libreng yero at pako para makapagpatayo naman sila ng mas maayos na tirahan. Panoorin nyo ang video na ito. Una ni ang balay ni Heidi Neri nga taga Barangay Tikalaan, San Alahay, Purok 3, Talakag, Bukidnon. Sumuna ni ang iyang atop. So mga dagko na gyud og buslot. Og muna ni ang gitabang nga yero nga napulo ka buok nga di 8. May ilang iatop karon. Karon mo na gyud sa pag-atop ang balay ni Ante. So natupan na gyud ang ilang balay. Mat sa Ginoo nga tabangan mi og sin kay among giatop diri sa among sulod ug sa among kusina. Salamat kaayo gyud sa tanan nga nagtabang. Oo, so ang napulo ka buok nga yero Ante nga gitabang sa inyo para sa inyong sulod og sa inyong kusina giduhan ninyo kabahin. Oo. Kay guba na gid among abuhan og diri pud sa among sala. Dinhi sa inyong higdaanan. Oo. Oo, nadabi Ante kung mag-ulan, wag unsa man lang mo kung mag-ulan dinhi sa inyong higdaanan. Amo na lang pangsaluran diri mga balde lang sana. So pila na dayto Ante katuig ang inyong balay nga ang inyong atop nga gipulihan karon sa gitabang nga yero? 8 na to katuig. Ang nipis pagid kaayo. 8 na to katuig. Oo. So karon pa gid napulihan. Ngano man Ante sulod sa 8 katuig wala gid mo nakapalit og yero nga inyong ikapuli? Tungod gyud sa kalisod sa panahon. Tungod gyud sa kalisod. So naa ba kay estudyante Ante? Naa.
Unsa na? Graduate na sila grade 12 ang uban. Ay, Na so kay manghudayon grade 9, grade Oo. 9. so taman ra gid sa imong estudyante imong Oo. kwartante ba? O so salamat kayo. So, salamat sad